In this video ay pag-uusapan naman natin kung kakampi ba o kalaban itong si Guy Crimson. Sa ngayon ay kakampi siya ng Tempest, pero to be honest ay hindi ko alam kung magiging kakampi ba siya up until the end of the series. Kasi parang nai-maintain lang naman itong si Rimuru ang kanilang alliance dahil hindi niya kinokontra at palagi niyang pinagbibigyan itong si Guy Crimson sa mga favors na hinihingi nito sa kanya. Palaging merong request itong si Guy Crimson kay Rimuru at hindi niya ito halos matanggihan sa mga ito. Pero maliliit lang naman halos ang mga bagay na yon. Mga bagay na handa itong si Rimuru na palampasin para mapanatili ang kanilang friendly relationship. Pero may isang bagay na hindi palalagpasin itong si Rimuru at ito ay kapag nakataya na ang mga buhay ng mga inosenteng tao. Nung inirequest kasi nitong si Guy Crimson kay Rimuru na pag-evolvein ang kanyang dalawang mates na mga primordial demons, sinabi ni Guy Crimson na mabuti na lang daw at may sapat siya na stocks ng mga souls. Dahil kung wala, kakailanganin niyang pumatay ng mga inosenteng tao para mapag-evolve ang kanyang mga subordinates. Isa ito sa mga bagay na hindi kayang palagpasin nitong si Rimuru dahil ang goal nga niya ay makapag-build ng isang nation na friendly with the humans. Sana lang hindi magkaroon ng ganitong klase ng conflict in the future. Kasi kapag nagkaroon ng ganitong conflict, maaari na itong si Guy Crimson ang maging pinakang final villain. In this video ay pag-uusapan natin kung mabuti ba itong si Guy Crimson. Si Guy Crimson ang oldest at strongest demon lord sa may anime. Siya ang Lord of the Darkness na Red Primordial Demon at naging kakampi siya nitong si Rimuru sa later volumes ng light novel. Pero hindi ibig sabihin nun kakampi na siya until the end of the series. Gagawan ko rin ng short video ang topic na ito. Pero for now, sagutin muna natin ang question na kung mabuti ba itong si Guy Crimson. Ang sagot hindi. Si Guy Crimson ay isang tyrant. Wala siyang pakialam kung mabuti o masama ba ang isang bagay. Pag may nagustuhan siyang gawin, gagawin niya ito. Meron siyang role na mediator, which is tigapagpanatili ng balance ng mundo. Pinoprotektahan niya rin naman ang mga humans. Gumagawa siya ng mga magagandang bagay, like pagpapanatili ng kapayapaan. Pero may mga masama din siyang ginagawa. Nagsesend siya ng mga subordinates niyang demons from frozen continent to northern Ingrassia para mag-cause ng mga distractions. Ganito ang klase ng prank na ginagawa nitong si Guy Crimson. Hindi sa kanya importante ang mga buhay ng mga inosenteng tao. Ginagawa niya ang prank na ito para hindi lumakas ang human civilizations at para hindi maging mayabang itong mga ito. Nag-i-stick siya sa role niya na ibinigay sa kanya nitong si Feldenava at gagawin niya ang kahit na ano para dito. Mapamabuti man o masama as long as may i-maintain nito ang balance of power. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang naging laban nitong evil dragon na si Ivaraj at ng Lord of the Darkness na si Guy Crimson. Yes, nagkaroon na sila ng laban. Ang laban na ito ay tumagal ng 3 buwan dahil magkalapit lang ang kanilang mga lakas. Napaka-fierce ng fighting instinct nitong si Ivaraj dahil ito nga lang ang meron siya. Mag-cause lang ng destruction ang kanyang alam na parang isang wild animal. At dahil dito ay nabuhayan ng dugo itong si Guy Crimson sa pakikipaglaban sa kanya. Talagang nag-rampage itong si Guy sa laban na ito. Ang laban na ito ay pinanood nitong si Feldenava. Imagine nyo na lang kung gaano kalakas itong si Ivaraj. Nagawa niyang tapatan itong si Guy Crimson kahit na wala siyang ego. Kung baga wala siyang kakayanan na makapag-formulate ng mga strategies. Pag nilagay natin sa boxing, suntok lang siya ng suntok at hindi niya pinapagplanuhan kung paano niya tatalunin ang kanyang kalaban. Sa sobrang tindi ng naging laban nila, sa loob ng 3 buwan naging isang wasteland ang kanilang lupain na pinaglabanan. Natalo ni Guy Crimson itong si Ivaraj pero hindi niya ito napatay dahil nagawa nito makatakas. In this video ay pag-uusapan naman natin kung sino ang mas malakas kina Velside at Guy Crimson. Partners itong dalawang ito pero maraming beses na sila na naglaban in the past at pati sa latest and sa mga future volumes ng light novel naglalaban rin sila. So naisipan ko na maaaring curious ang mga tao patungkol dito kung sino ba ang mas malakas sa kanilang dalawa. So tingnan natin. Ang existence points nitong si Guy Crimson 38 million plus, almost around 40 million na rin halos. At i-consider din natin ang kanyang combat experience. Hindi nakakapagduda kung bakit isa siya sa mga pinakamalalakas na Demon Lord. Pero kung sa tingin mo malakas na itong si Guy Crimson, lalo na si Velside. Kasi si Velside ang pinakamalakas sa mga natitira ng mga original True Dragons. Silang dalawa ay parehas na ultimate skill users. So pwede na natin na i-cancel out ang factor na yon sa pagde-decide kung sino ang mananalo. Hindi pa nai-reveal kung gaano kalaki ang existence points nitong si Velside. Pero mas mataas ito
ito compared sa existence points nitong si G. Crimson. So probably, around mga more than 60 million. Tandaan natin na itong si Felside ay may description na true dragon na merong total control sa kanyang magic, na i-utilize niya ng 100% ang kanyang magicules at hindi rin siya nagkukulang sa may combat experience dahil nga isa siya sa mga true dragons at isa siya sa mga ancient existence. So para sagutin ang tanong na ito, mas malakas itong si Felside compared kay G. Crimson. Sinabi na rin sa light novel na ang seryosong G. Crimson daw ay ka-level nitong si Felside. So gaano pa kalakas yung seryosong Felside? Definitely, mas malakas ito compared sa seryosong G. Crimson.